tulad nun, NMAX. Ginuguhitan lang tayo. 70 to 80% siguro yung mga owners ng ADV 160 or yung mga riders natin na kumuha ng ADV na unit. Sa palagay ko yung number one na factor kung bakit ADV 160 yung kinukuha nilang motor. Like sa power na nararamdaman ko, mas malakas ng yung NMAX. Ewan ko lang kung that's the reality, but kaya namang makipagsabayan ng ADV sa power. Pros and cons as a newbie sa ADV 160. Ang pros na napansin ko dito sa ADV 160 is fuel efficiency talaga. Grabe, umabot nga ako ng 47.7 yung kilometers per liter ko. Kasi nga yun, hindi naman ako pang karera dito sa daan, sa kalsada. Tamang chill ride lang. Yan lang yung driving style ko. Hindi ako nagkakarerahan tulad nun, NMAX. Ginuguhitan lang tayo. Nga, hindi naman to pa karera yung habol natin takbong pogi lang. Ito may dadaan ng mga estudyante. Okay, go go go. Yun nga, fuel efficiency talaga. Isipin mo yon. I think pang 16 days ko na napagmamaneho ng ADV ng unit na to. Parang ilang liters pa lang yung na ubos ko. 2 times pa lang ako nagpagasolina. Ay hindi, 3 times pala, 3 times. Kahit saan na rin ako nakaabot Isang cons ko rin dito is yung comfortability. Grabe. Di ko in-expect. Kasi nagpaplano pa lang ako kukuha ng ADV. Sa nakikita ko sa mukha niya sa internet, parang natatakot ako kasi nga ang laki. Nafi-feel ko na baka mahirap to i-handle, baka mahirap to i-maneuver. Kasi nga 5'3" lang yung height ko. Then ang laking motor pa nito. Yun ang isang very concern ko nung nagpaplano pa lang ako kukuha ng motor na to. But since nahawakan ko na drive ko na, like, what? Ganito pala kadali i-control to. Like, parang smash lang Kasi nga, naka-experience tayo sa smash. Alam nyo naman yung smash, napakadali niyang i-maneuver. Ang dali niya yung control kasi nga maliit na motor. Pero di ko in-expect nung nakuha ko to, nasakyan ko tong motor na to. Ba't ang dali? Kaya good job to Honda for making this motor look bulky. Pero when it comes to handling, parang ang liit na motor yung dinadrive mo. Kaya very thankful ako sa Honda for making that. Good job! Maliliit na driver para i-maneuver natin ng madali itong motor na to. Pros din na nakita ko sa paggamit natin ng ADV is yung community niya sa Facebook. Yung sa TikTok, madami kang videos na content about ADV. So yung mga maintenance, yung mga things to look for, madali lang makahanap ng mga content. If ever na kailanganin mo, madami kang makikita sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Madaming content creator na nagko-content about sa ADV 160. Kaya when it comes to troubleshooting, maintenance, madami kang tips, videos, tutorials na makikita. Isa talaga sa rason kung bakit ADV yung napili nating unit na kukunin is looks, di ba? Siguro masasabi ko nasa 70 siguro, para sa akin lang, sa palagay ko 70 to 80% siguro yung mga owners ng ADV 160 or yung mga riders natin na kumuha ng ADV na unit. Sa palagay ko looks talaga yung number one
na factor kung bakit ADV 160 yung kinukuha nilang motor. Like for me kung comfortability lang naman, tsaka power, speed, at hatak, the best option for me is to go with the NMAX. Kasi nga nakadrive na rin ako ng NMAX. Ramdam ko yung comfortability, yung power, yung speed. But man, sa mukha ng ADV tayo nadali. Hindi natin may tatanggi na yun nga, maganda talaga yung looks ng ADV, yung tindig. Based naman sa review is comfortability, fuel efficiency, meron naman siyang speed at saka hatak. Kaya jack of all trades na, halos dyan na rin yung lahat. Kaya I'll go with the ADV 160. Mako naman tayo sa kanyang cons. Isa sa cons na nakikita ko or napapansin ko, yung pag side stand, just mag cold start ka ng naka side stand, grabe yung vibration, parang nakakatakot. Alam mo yung grabe yung vibration nung pag naka side stand. Pero if hindi naman siya naka side stand, okay naman, hindi naman siya ma-vibrate. Sa tingin ko siguro sa isang factor nun kung bakit siya nagbabibrate nung naka center stand, feel ko sa aking napapansin, siguro dito sa naked handlebar. Kaya kung manonotice mo sa mga NMAX, sa ibang scooter na hindi naka naked handlebar, wala namang masyadong vibration. Ewan ko lang di ko lang sure. Pero sa napapansin ko, isang factor siguro yung naked handlebar, kaya ma-vibrate siya. Pero not a big deal naman, hindi naman malaking issue. Yun lang, kung kaka-start mo lang, expect na magba-vibrate talaga. Pero when it comes to naka-running na siya, hindi naman na siya ma-vibrate. Wala kang maramdaman na vibration. Isang cons ko rin na ewan ko lang, baka sa akin lang to, ang dali niyang mapagtripan. Like kung parking ka in a public place area, parang feeling ko ang dali niyang mapagtripan. Parang syempre hindi naman natin masasabi na pero hindi ko naman si mami na masama. Pero yun nga, di natin maiiwasan minsan yung mga taong walang magawa sa buhay, pabigat sa pamilya, yung papagtripan ka lang, yung may makita siyang, may magandang motor na makita, papagtripan yung motor mo, gagasgasan, minsan nga tinutumba. Ewan ko ba't ganun yung mindset ng mga ganyan. Yung dapat sana ay mai-inspire sila, kasi once na makita nila yung may motor silang gusto at napupuguyan sila, at least inspire nila sarili nila na magtrabaho, gumawa ng way para maabot din nila yan. Wow! Naman! Ewan ko, mas convenient sa kanila yung mang trip kaya wala tayong magawa. Kaya isa sa binili ko talaga sa TikTok store, kadalasan naman ng accessories ko is TikTok ko lang binibili. Bumili talaga ako ng cover. Yung alam mong, yung cover sa sa motor, para makubera na yung buong motor mo, yung buong unit mo. Bumili talaga ako yan. Kasi once na magpa-parking ako at iiwan ko yung motor, kukuberan ko talaga. Tas isiset ko talaga yung alarm para at least hindi mainit sa mata ng mga tambay. Isa lang yan sa preventive actions na ginawa ko para at least di man mapagtripan. In case na mapagtripan man, di ko naman sinasabing maganda yung unit ko, pero iwas lang tayo sa mga ganyang mga sitwasyon para hindi tayo magsisi sa uli. Siguro eto, isang cons din, slight cons lang, yung sinasabi nga nila na yung hatak niya
medyo, lagay na natin medyo, slight na nabibitin ako sa power na binibigay niya when it comes to hiritin mo, mag-overtake ka. I mean, hindi naman siya big issue, malakas naman siya. Pero in comparison, yun nga, hindi natin maiiwasan yung comparison sa NMAX. Kasi yung sa NMAX, napapansin ko, once na pumiga ako, parang yung ulo ko naiiwan eh. Dito, hindi naiiwan yung ulo ko. Which is good naman kasi sa NMAX, parang naiiwan yung ulo ko. Parang indication na may power siya, pero parang ang pangit sa pakiramdam kasi nga parang naiiwan yung ulo mo. And papa full tank muna tayo guys. Yeah. Full tank sir. Pula, sir. Pula. Thank you. I know I fucked up. I'm just a loser. Yun nga, hindi natin talaga maiiwasan yung comparison sa NMAX. Pero sa power na nararamdaman ko, mas malakas ng slight yung NMAX. Ewan ko lang kung that's the reality, but that's not a big deal naman. Kaya namang makipagsabayan ng ADV sa power speed. Diyos ko po, kayang kaya.